بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. So ang halka na ito, meeting na ito, lesson ay pang inshallah kung 11 kung hindi ako nagkakamali sa pagbibigay ng number, inshallah. Bago natin umpisahan ang share o paliwanag ng aklat, merong ditong dalawang katanungan ang mga kapatid natin na ipinadala sa akin sa messenger na una sa lahat, ito ay palaging paalala ko sa mga kapatid natin na hanggat maaari kung meron kayong pagtatanungan na iba mas mabuti dahil mas maganda doon tayo magtanong sa mas marunong. Kaya lang, pinagtatanong ko rin itong mga katanungan ninyo. So unang katanungan, sinabi sa atin na ano daw ba yung halimbawa sa pagdiriwang ng maulid ng Nabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong mga naghahanda na mga Muslim na mga pagkain sa kanilang pagdiriwang. At sila ay binibigyan ng pagkain na ito, ng mga pagkain ay hinihanda nila sa maulid o pagdiriwang ng birthday ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ito daw ba ay allowed kainin o allowed tanggapin. Ang na ito, katanungan na ito ay merong mga ibang mga nagbibigay ng kasagutan na ito ay pinapahintulot, kaya lang ang pinaka dito dapat wag nating tanggapin. Dahil ang hindi pagsali sa maulid ay pagpapatunay na talagang hindi natin pinapahintulutan ang haram. Ganon din kung tatanggapin natin ang kalay binigay sa atin, ito ay palatandaan ng pagsang-ayon natin sa kanilang gawaing bida. Dapat ang lahat ng bida, ito man ay salita, sa gawa, sa puso at saka sa kahit pagkain. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kung ito ay righteousness o bir o kabutihan, tulungan natin. Pero kapag ito ay kasalanan, wala ta'awanu al ithmi wal udwan. Huwag tayong tutulong sa kasalanan at pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at kasalanan ng paggawa ng bida. So anumang uri ng anggulo, maging sa pagkain, dapat ipaalam natin sa kanila na ito ay pinagbabawal. Paalam natin sa kanila na ito pinagbabawal. Huwag tayong tatanggap na anuman, maging sa dapat kamuhian natin sa puso, sa salita at sa gawa. Na ang tunay na iman na minamahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad at kinamumuhian natin ang lahat ng mga kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang pinaka natin sa bagay na yan. Huwag tayong makukumpuse na kung hindi natin tinatanggap, hindi tayo sasali. Huwag din tayo sumali sa pagkain. Huwag din tayo sumali sa pagkain. Kung ito'y sa loob ng bahay, pagsali sa labas man o sa loob ng ating bahay, yan ay pagsali pa rin. Dapat ipaalam natin sa kanila ito ay hindi pinapahintulot sa Islam. So pagpapatuloy ng aklat, sabi rito ng Imam rahimahullah, wa anwa al-ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja wat tawakkul wa ragba wa rahba wal khusyu' wal khasya' wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adatu wal istigatatu wad dabhu wan nadar wa ghairu dhalik min al anwa' al ibadah allati amara Allahu biha kulluha lillah allati amara Allahu biha kulluha lillah ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada faman sarrafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir wa dalilu qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. So itong pinagpapatuloy sa atin ng imam ng pagpapaliwanag ng usul at talata ng tatlong katanungan sa libingan at dinidetalye na sa ating ipaliwanag
ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang ibadah. Na katulad nga nabanggit ni Imam Ibn Kathir sa kanyang tafsir, sabi niya, ang lumikha ng lahat, ang Rab o ang Khalik, siya ang may karapatan ng pagsamba. Huwa al-mustahiq lil ibada, siya ang may karapatan ng pagsamba. Pagkatapos ibinigay sa atin dito ng Imam ang wa anwa al ibada allati amara Allahu biha mitlo. So sabi niya rito, at nagbigay siya sa atin ng mga uri ng ibada o pagsamba. So marami sa mga, halimbawa, hindi mga Muslim, akala nila ang pagsamba katulad ng pagdadasal o pagdudua o pagsuplicate. Meron din ibang mga Muslim, akala nila ang pagsamba ay ilan lamang. Napakaraming uri ng ibada o pagsamba na nabanggit sa Quran at sa Sunnah. Dito sa binigay sa atin ng Imam Rahimahullah, bali 17. At hindi pa rito kasama, ito ay mga metal lamang, halimbawa lamang ng mga uri ng ibada. Sabi niya rito, wa anwa al ibadati allati amara Allahu biha mitlo. Sabi niya mitlo, ito mga halimbawa, hindi ito hasar. Sabi niya, ang mga anwa o uri ng ibada allati amara Allahu biha, na ito'y iniutos sa atin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibig sabihin, ang lahat ng uri ng ibada, ito ay wajib. Ito ay obligado sa lahat ng Muslim na ito ating magawa. At wag natin itong ihahandog sa sino mang mga nilikha. Allati amara Allahu biha mitlo. Sabi ang halimbawa, al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Inuna niya rito yung tatlong ibig sabihin, kabuuan ng buong religion, yung tatlo, buong Islam. Ang Islam, yung 5 arkan, ito ay ibada. Al-Iman, ito yung 6 na arkan, at saka yung Ihsan. So yung pinakakabuuan ng ibada, binanggit niya rito. Pagkatapos sumunod, inisa-isa niya naman yung mga halimbawa. At inshallah, yung arkan ng Islam, arkan ng Iman, at saka Ihsan, pagdating sa mga dalil, ipaliliwanag ko yan ng isa-isa by detail. Pati yung mga evidence, mga dalil, inshallah. Pagpapatuloy, sabi rito, wa minhu, sabi, at kabilang sa mga halimbawa ng mga pagsamba at dua. Sabi niya dito, dua. Dua, wal khawf, wal raja. So anong ibig sabihin ng salitang dua? Ang dua, literally, ito ay, ang ibig sabihin ng salitang dua, talabul ab, minarabbihi husul mayan pauhu wadawam. Na ang isang tao, ang isang Muslim ay nananalangin upang hilingin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na makakabuti sa kanya o kailangan niya upang pangalagaan niya ang kanyang sarili sa mga aw dapa'a ma yadurruhu warapa'a. Siya ay nananalangin upang hilingin sa Allah o kay Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na makakabuti sa kanya o kailangan niya upang pangalagaan siya sa anumang uri ng kapahamakan o siya ay pangalagaan o alisin sa kanya ang kapahamakan. Ito ang ibig sabihin ng salitang dua. At ang dua, siya ay 2 klase. Dua al-mas'ala at saka dua al-ibada. Ang dua al-mas'ala, lahat ng mga uri ng kahit ng panalangin o supplication o invocation na tayo itataas natin ating kamay, na anumang uri ng kahilingan natin sa dunya at saka sa akhirah, ito ay dua al-mas'ala. Dua al-ibada, katulad ng arkan ng Islam. Lahat yan ay dua al-ibada. Pagbabasa ng Quran, pag-tikir, yung mga nasa loob tayo ng sala, ng hajj, ng umrah, yan ay dua al-ibada. Pangalawang binigay sa atin ng Imam na uri ng al-khawf, sabi niya rito. Al-khawf. Ano ang kanyang meaning sa Sharia? Sabi nga ng mga ulama, firarul qalb ilallahi pasaan wa da'uran. Ibig sabihin, ang tunay na pagkatakot sa puso, na ang Allah lamang ang kinatatakutan mo, ang Allah lamang ang iyong kinatatakutan, at ito ay tunay na mapagkatakot, at ito ay pagkatakot na pagsamba. Na kapag ang isang tao natatakot siya doon sa isang nilikha lamang, na rebulto, estatwa, o jin, o anghel, o banal na tao, na ito ay bibigay sa kanya ng kapahamakan, o ito ay magliligtas sa kanya sa paraiso, sa impyerno, o dito sa dunya, kapag siya nasa kapahamakan, ito ay isang uri ng pagsamba.
khawf al-mahabba, at kapag ito ay siya ay natatakot sa umur ng kanyang din sa isang nilikha lamang, ito ay shirk na pagkatakot. Pangatlong uri ng nabanggit dito na pagsamba, ar-raja. Sabi rito ng mga nagpapaliwanag na meaning ng salitang ng raja, huwa amalu abdir bi rabbih fi husul al-maqsud ma badrin al-juhud as husnu tawakkul. Na ito ay isang uri ng ar-raja o pag-asa. Pag-asa, ito ay paggawa ng kabutihan upang makamit natin ang ating hinahangad na gantimpala magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa ang paraiso. Na tayo umaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala, natatanggipin niya ang ating ginagawa at pagkakalooban niya tayo ng gantimpala sa ating ginagawa na pagsamba o ibada. Sumunod na uri ng ibada ay tawakkul. Tawakkul, sabi rito ng Syari, nagpapaliw, tawakkul at tawakkul bisyari o syar'an idharul adsahu ma'ihtimad alayhi ma'apiil al-asbab. Na ang isang believer na talagang worshipper ng Allah subhanahu wa ta'ala na tunay na pagtanggap sa kanyang sarili na siya ay walang kakayahan, na siya ay isang walang kakayahan, ajis, na makamit ang lahat kung hindi ito pahintulot ng Allah subhanahu o pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nagtanggap niya sa kanyang sarili na siya ay isang uri lamang nilikha na walang kakayahan, ganap na kakayahan, at siya ay pinagkakaloob niya lahat ng kanyang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, kung ito ay tungkol sa kaligtasan at anumang bagay na pangailangan dito sa dunya, kailangan gawin niya ang mga asbab, maapiil al asbab. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, gawin pa rin natin ang asbab. Halimbawa, kung tayo ay gusto natin magka-reward, gumawa tayo. Kung gusto nating magkaroon tayo ng provision, magtrabaho tayo. So ito man ay umur ng ating din at saka dunya. Ito ang tunay na tawakkul sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglimang uri ng ibada na nabanggit dito na ar-raghbah, iradatul mardati lapi husul al-maqsud mahabbatan lahu wa raja. Sabi rito ng nagpapaliwanag na ang kanyang hangarin na kalugudan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makamit ang kanyang minimithi dahil sa pagmamahal niya sa Allah at hindi siya nawawala ng pag-asa. Sumunod na uri ng ibada, rahbah, firarul qalbi lillahi dohran wa basaan ma'amala mayarda. Na ganap na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala na may kalakip na gawa, kaakibat na gumagawa siya na upang makamit niya ang pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpitong uri ng pagsamba na nabanggit ng Imam rahimahullah, at lahat yan ay may dalil, isa-isahin ko ipaliwanag yung dalil. Al-khusyu. Ang khusyu, ito ay yung firarul qalbi ilallah dohran wa pasaan ma'akudu lahu. Na ito ay tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala o pagiging ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang puso, na meron siyang kababaang loob o pagpapakumbaba o humility o humbleness. Ang khusyu, alam mo, sa sala, kapag tayo nasa sala, isa sa mga syurut ng ating sala ay yung tunay na khusyu o taimtim tayo sa ating ginagawang anumang uri ng ibada. Pangwalo, kasya, al-kasya. Sabi rito, pirarul ka bilallah doran wa pasaan ma ilmi bihi wa bi amrihi. Na ang kasya, ito ay isang uri ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala na ma ilmi bihi, na kilala mo kung sino ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga pinag-uutos. Kaya ito ay, ang pagkatakot na ito, hindi ordinaryong pagkatakot o kusyo. Sabi nga Allah subhanahu wa ta'ala, inna may yaksya Allah min ibadihi al-ulama. Ang mga taong may kaalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay talaga silang may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lumalayo sila
mga pinagbabawal at sinisikap nilang sundin na lahat ng pinag-uutos dahil alam nila ang pinag-uutos ng Allah Subhanahu, alam nila ang reward. Pangsyam na uri ng ibada al-inaba, ruju al-qalb ilallahi mahabbatan wa khawfan wa raja. Na ito yung pagbabalik loob sa Allah Subhanahu wa ta'ala pagkatapos niyang gumawa ng kasalanan, pagbabalik loob sa magitan ng kanyang puso. Dahil sa kanyang pagmamahal sa Allah Subhanahu wa ta'ala at pagkatakot at hindi siya nawawala ng pag-asa. So ito palagi ang ng tinatawag nating pagsamba o ibada. Nang ibada, para talagang tunay na ibada o pagsamba, kailangan nandyan yung tatlo na yan. Al-mahabba, wal-khawf, war-raja. Pagmamahal, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dapat nandyan din yung pagkatakot natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasi mayroong mga tao puro lang pagkatakot. Mayroong may mga tao na puro lang pag-asa, hindi sila natatakot sa kaparusahan. At wala din yung pagmamahal. Dapat binubuo ng tatlo na yan para hindi tayo tuluyang magpatuloy sa kasalanan at tayo magbabalik sa loob sa Allah Subhanahu wa ta'ala kapag tayo nagkamali o nakalimot o natukso. Sumunod na pang-10 uri ng ibada na nabanggit dito, 3 yung binanggit ng imam na ibig sabihin yung general. Tapos 14 naman yung nabanggit ng imam na detalye na dinidetalye niya isa-isa na hindi siya kasama doon sa Islam, iman at saka ihsan. Pero hindi siya nabanggit na kasama, pero kabuuhan ng din kasama sila doon. Dahil yun ang buo ng din. So pang-10 sabi rito al-isti'ana, paghingi ng tulong. Talab al-aun minallahi fi husul al-maqsud al-aun. So, ito yung paghingi ng tulong sa Allah Subhanahu wa ta'ala na kapag anumang uri ng mga bagay na kailangan natin na walang sino mang nilikha na may kakayahan na ipagkaloob sa atin ang mga bagay na yan, so dapat hilingin natin sa Allah lamang yan. Halimbawa, mga bagay na risk na talagang hindi kayang ipagkaloob na sino man. Halimbawa, isang tao na hindi magkaanak, kailangan hilingin natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya lang gawin para natin yung asbab. O kaya naman yung sa kabilang buhay, hilingin natin ang tulong ng Allah Subhanahu wa ta'ala na iligtas tayo sa impyerno at tulungan tayo na makapasok sa paraiso at tulungan tayo sa gabay dito sa dunya. So ang isti'ana ito ay yung al-aun huwa al-musa'ada, ang paghingi ng tulong sa Allah Subhanahu wa ta'ala upang makamit talaga natin ang ating minimithi. Panglabing isa na uri ng ibada na nabanggit dito ng imam, al-isti'ada. Al-isti'ada, ito yung paghingi ng proteksyon sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabi nga, talab al-aud minallah indal wurud al-khawf o al-muqawwib. Ito ay paghingi o paghiling ng proteksyon o ng tulong o ng kalinga sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa panahon o sa time ng pangamba o pagkatakot. Halimbawa, sabi na, qul a'udhu bi rabbin nas. Kapag tayo nasa lugar ng hindi natin alam yung lugar, so hingi tayo ng protection sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Panglabing 2 uri ng ibada, al-istigata. Al-istigata talab al-ghawth minallahi indal wurud ad-darar wal ghawth. So ito ay isang uri ng dua o panalangin na hihilingin natin ang protection ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa time ng masidhing panganib. Halimbawa, nasa gitna ng karagatan o meron tayong narinig na panganib o nakita panganib. Ganon din sa himpapawid. Nakasakay tayo sa eroplano. Ito ang tinatawag na istigata. Ito ay isang uri ng dua o paghingi ng tulong sa Allah Subhanahu wa ta'ala na kapag tayo ay nasa panahon ng darar o kapahamakan, nasa danger talaga, shidda ng, sabi nga ng mga ulama, al-ghawth musa'ada fi shidda, paghingi ng tulong sa matinding panganib. Ang tawag diyan ay istigata. Yan ay isang uri din ng ibada. Sumunod na uri ng pagsamba ay ad-dabhu o yung pagsasacrifice o pagkakatay sa panahon ng okasyon na kung kailan tayo dapat mag-sacrifice. Halimbawa sa panahon ng Hajj o Diya Said, time ng Akika, o kaya naman kung tayo ay merong pidya na
sinong pangako na meron tayong na-violate na na dapat tayo magbayad ng sacrificial animal. So sabi rito, ang ibig sabihin ng dabho o ng dab o pagsasacrifice sa pagkakatul hulkum wal mari min bahimatil an'am taqarruban ilallahi ala sifatil ma'lum. So ito yung pagputol ng hulkum at saka ng mari ng bahimatul an'am. So ano yung kapag magkakatay tayo, ang pinuputol ay yung dito sa may leeg na yung hulkum, kung saan hulkum, na kung saan lumalabas yung paghinga. Pangalawa, yung mari, ito naman yung tinatakbuhan ng pagkain at saka ng inumin ng isang hayop. So yan ang pinuputol. Pinuputol at dapat lumabas talaga ang dugo sa pagputol dyan at yung mga ugat na kasama. Sabi rito, katul hulkum wal mari min bahimatil an'am. Bahimatul an'am, ang tinutukoy dito na bahimatul an'am ay ang camel, baka at saka kambing tupa. Kung ano yung sinasacrifice natin na nabanggit sa Quran at saka sa Sunnah. Takarruban ilallah. Na ang pagkakatay na yan, para yan ay matawag na ibadah, takarruban ilallah. Hindi takarruban sa mga nilika lamang. O ihahandog natin sa huwad na Diyos, yun ay shirk. So kapag ang tinutukoy natin ay pagkakatay at ang tinutukoy natin, gusto nating gumawa ng pagsamba na ihahandog natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailang tiyakin natin na ito ay nagkakatay tayo na para sa Allah lamang. Sabi nga rito nagpapaliwanag ng ibig sabihin ng salitang dab sa Sharia, takarruban ilala ala sipatil ma'lum. At kung paano ang pamaraan na alam natin sa kung ano nabanggit sa atin ng mga pukaha. Nabanggit sa atin ng mga pukaha. Panghuli, an-nadar, ito yung isang uri ng ibada na pumapasok sa ibada, isang uri ng gawain na hindi naman obligado sa atin at pagkatapos tayo sumumpa. So ito yung magiging obligado sa atin. Halimbawa, ang obligadong pag-aayuno ay sa buwan lamang na Ramadan. At yung binabayaran natin kapag hindi natin ito nagampanan. Kaya lang kapag tayo ay nangako o sumumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin natin na meron sa ako ay sumusumpa sa Allah na mag-aayuno ako ng 3 araw. So ito ay dapat ating tuparin at ito nagiging wajib dahil tayo ay sumumpa. At yan ay naipaliwanag ko na sa Kitab at-Tawhid na merong pagsumpa na merong pang kondisyon. So yan ay hindi recommended, lalo may kondisyon na pagsumpa. Na sabihin natin na ako ay mag-aayuno ng ilang araw kapag pinagkalooban ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ganitong bagay. So hindi yan recommended sa isang tao. At ay paliwanag ko sa Kitab at-Tawhid. So dito nabanggit natin na ang mga ibadah o pagsamba na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at saka sa Sunnah, na dito makita natin ang ibada na binanggit sa atin, ang ibada al-kalbiyah, ibada al-badaniyah at saka ibada al-maliyah. Pagsamba sa pamagitan ng ating puso, katulad ng khusyu, wal-raja, wal-khawf, wal-mahabba, warahba, waragba, yan ay mga pagsamba ng puso na nabanggit sa Quran at sa Sunnah. Ganon din yung mga pagsamba na katulad ng halimbawa, dua, ito ay sa lisan, sa badan, sa lisan at saka sa ating katawan. Itinataas natin yung ating kamay at saka pagkatapos tayo ay nagsasalita o nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagsamba ng jawari o ng badan. Ganon din yung kilos ng katawan katulad ng ruku, ng sujud at iba pang mga ibada ng katawan. At yun namang ibada ng maliya katulad ng pagbabayad ng zakah o pagbili ng sacrificial animal upang ihandog natin. Sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mga anwa ng ibada na ibinigay sa ating halimbawa rito ng Imam rahimahullah. Pagkatapos sabi niya rito, wa ghayru dhalik min anwa al-ibada, at iba pang uri ng ibada, mga uri ng ibada allati amarallahu biha, na kung saan tayo inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng kulluha lillah ta'ala, lahat ng pagsamba na yan ay para sa Allah lamang, para kay Allah lamang.
subhanahu wa ta'ala. Tapos sabi niya nito, wadalilu qawluhu ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. So yung 17 na anwa ng ibadah na nabanggit niya, ito ang binigay niya sa ating dalil. Sabi niya, katotohanan ang masajid ay para sa Allah lamang. Unang-una sabi niya, ay para sa Allah lamang. Wa annal masajida lillah. So dalawa ang meaning dito ng salitang masajid. Una, yung ating lugar kung saan tayo magsusujud. O yung bahagi ng ating lugar at saka yung bahagi ng katawan kung saan tayo magsusujud. Halimbawa, sa masjid, doon tayo magsusujud sa lugar. At yung 7 bahagi, yung ating noo, 2 kamay, 2 tuhod, saka 2 paa. Isa ito sa meaning dito ng masajid. Pangalawa, sabi nga ng mga mupassiron, ay yung lugar o building na kung saan itinayo para gampanan yung lahat ng uri ng pagsamba. Halimbawa, dua, dikir, kiraatul Quran, salah, durus, anumang uri ng pagsamba na ginagawa sa loob ng masjid, dapat ang gawain na yan, anumang uri ng gawain na pagsamba natin sa loob ng masjid na ginagawa, dapat wala tayong paghahandugan, maliwas sa Allah lamang. Pagkatapos sabi rito, pagpapato, pala tad'u ma'allahi ahada. So pinagbabawalan tayo, wag kayo, sabi rito, pala tad'u, pinagbabawalan tayo na ma'allah. Hindi naman sinabi dito, pala tad'u gairullah. Sabi dito, ma'allah, with Allah. So kasi may mga tao na sila ay sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero sumasamba din sila sa iba. At the same time, dalawang sila sinasamba, meron silang dinadaanan. So kaya dito sabi rito, pala tad'u ma'allahi ahada. Huwag kayong tatawag sa Allah at saka doon sa iba. Halimbawa, tatawag ka nga sa Allah, pero tatawag ka naman sa propeta, katulad ng ginagawa ng mga tao sa maulid. Meron nang tumatawag sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron nang tumatawag kapag sila ay tumawag na ng direkta, sila ay na-involved na sa shirk at pupapasok sila dito sa ayan sa pala tad'u ma'allahi ahada. Maging ito man ay propeta, ito man ay anghel, si Anghel Gabriel o sino mang anghel na pinakamalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga awliya, mga salihin na nakalibing sa libingan, ito ay bawal. Ito man ay imam na sinasabi lang imam, hindi pwedeng tawagan. Ang dua ay para sa Allah lamang. Si Khomeini man yan, si Hussein man yan, si Ali man yan, radiyallahu an, si Fatima man, o sino man mga tinatawagan ng mga ibang nagkiklaim na sila ay Muslim, kapag tayo ay magdua, ito ay isa sa pinakamataas na uri ng ibadah kapag tayo ay nagdua o tumawag na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng binibinin ng mga dalal na imam na yan, sinasabi nila, halimbawa yung mga Shia, sabi nila, kapag kami ay kahit kami ay patay na, kapag kayo nasa panganib, sa karagatan man o kalangitan o sa impapawid, tumawag kayo sa amin at i-extend namin ang aming kamay sa inyo para kayo tulungan. So tinuturo nila sa tao, kahit patay na sila, binagbibilin pa rin nila, sabi nila na kayo sa amin kayo tumawag. Kasi kami ay imam. So sabi rito na pala tad'u ma'allahi. Huwag kayong tatawag kahit kanino. Huwag nyo isasama sa Allah subhanahu. Huwag kayong tatawag sa Allah at saka tatawag sa isang nilikha lamang. Saan kayo direkta lamang? Ud'uni. Sa akin lang kayo tumawag, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos sabi dito, paman sarapa, sabi ng imam, pinaliwanag niya sa atin yung aya. Babala sa atin doon sa aya, sabi, paman sarapa minha syai'an li ghairillah, kung sino man ang ialay niya, ihandog niya ang kanyang pagsamba, anumang uri ng pagsamba, minha syai'an li ghairillah, nang maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa musyrikun kafir. Dalawa ang binanggit dito ng imam. Ang isang tao na sumasamba o nagdudua o tumatawag o nagkakatay, na ginawa niya yung nabanggit dito na 17 pagsamba at iba pang mga hindi nabanggit dito, sabi dito, pahuwa musyrikun kafir. Ang tao na yan ay musyrik kafir. Kasi ang isang musyrik, lahat ng musyrik kafir. Yan ang pinaka. Ang kafir naman, general, na mayroong mga kafir na, alam mo, katulad sa mga ulama ng mga Yahud, hindi sila nagbibigay ng katambal sa pagsamba, kaya lang hindi lang pinaniwala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kupor. Isang propeta lang hindi natin pinaniwala. Sila, lalo mga ngayon, dalawa kagad ang propeta na hindi lang pinaniwala. Hindi sila naniniwala sa Quran. So may mga ulama na Yahud na alam nila ang tauhid. Hindi sila sumasama, hindi sila nagbibigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero sila ay nagkupor sa propeta
at saka sa mga aklat na hindi nila pinaniwalaan. So ang lahat ng musyrik kafir, pero mayroong kafir na hindi musyrik. Pangalawang dalil na binigay sa atin ng Imam rahimahullah, wa dalilu qawluhu ta'ala, sinasabi niyang sa kanyang sinabi rito, paman sarapa minha syai'an li ghairillah, kung sino man ang mag-alay o maghandog na ipagkaloob niya ang kanyang pagsamba ng maliban sa Allah subhanahu li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Sabi niya dito, ang tao na musyrik o kafir, itong kanyang dalil. Wa dalilu qawluhu ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. So nabanggit dito sa uli, kafirun. So kaya ang aklat na ito, subhanallah, aklat na ito ng Imam rahimahullah, ito ang isang aklat na kailangan ng lahat ng Muslim na mabasa at mapag-aralan. Nakakapagtaka mga kapatid nating nangangaral na sinasayang nila ang oras sa iba nating mga kapatid na hindi nag-aaral tuturo na akida. Sabi nito, at itong aklat na ito, bawat salita, wadalilu qawluhu ta'ala. Wadalilu qawluhu ta'ala. Marami tayo makikita dyan. Ang hahaba ng sulat, wala man lang nabanggit na isang dalil, kahit nga man lang akwal na mga sahaba. At ang dalil, aya ng Quran. Aya ng Quran. Wadalilu qawluhu ta'ala. O kaya hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang talagang matatag na dalil, Quran at saka sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahih. Halimbawa, itong Maulid, merong mga iba dyan na nagsasabi na mga nagsiselebrate ng Maulid, sabi nila, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pinapahintulutan niya ang Maulid. Aywan ko kung meron niya, wala ako nababasa o nakikita niya o naririnig sa mga ulama na nagsasabi na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ay pinapahintulot niya dahil sa kanya aklat na iqtidas siratal mustaqim. Aywan ko kung yun ang binabanggit nila. Halos sa pag-aralan na namin yung isang libro na palagi doon nababanggit niya, mukala pa sa mga ahlul kitab at saka sa mga kafirin. Yun ang pinaka-topic ng iqtidas siratal mustaqim, mukala pa sa ashabul jahim. So ngayon, ang sabihin nila na unang-unang doon na hindi natin alam kung yan ba talaga ay posisyon ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, isa sa ating pinakadakilang ulama. Pangalawa, na kung yun man ay katotohanan na meron talagang dalil, pero wala tayong alam na dalil na siya ay kanyang sinabi o yan ay kanyang opinion o kanyang patwa. Kung yun man ay totoo, si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah hindi dalil rahimahullah. Ang dalil natin kapag ang isang kahit kibar na ulama, at alam natin ang mga karamihan sa mga ulama ng ajma nagkakaisa na pinagbabawal talaga ang pagdiriwang ng Maulid. Pagdiriwang na. So walang ang akwal o saying ng ulama ay hindi dalil. Dahil ang dalil lamang natin kitab at saka sunnah. So kaya hindi na pwedeng gamitin yan laban sa mga Muslim na hindi nag-celebrate ng birthday. Sabi natin, sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kung yan man ay totoo, pero alam natin ang dalil na dapat i-present sa atin para yan ay maging valid magmula sa Quran at sa Sunnah, at pagkatapos yan ay sinabuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kaya iniutos sa atin. Pangatlo, ginagamit nila yung dalil, yung ganyang pinapakalat nila na yan, samantalang si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, isa sa kanilang mga kalaban o kaaway. Hindi lang kinukonsider na ulama. Kaya nakakapagtaka ang mga opinion na yan na ginagamit ng mga ahlul bid'ah na si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, hindi naman nila kinukonsider na alim at ito pa ay kanilang kinamumuhian. Sabi nila, lalo na kapag tungkol sa kanyang paliwa, sa kanyang akida al-wasitiyah, tawag nila kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-mujassama, na binibigyan daw ng katawan ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah o ng jisim ang Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang kung nasa na tayo sa akida al-wasitiyah, wala tayong nabasa o narinig sa paliwanag na sinabi, at sabi ng Imam, qala wa qawluhu, puro salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magsasawa kayo sa pagbasa ng kanyang libro, dasaying upala, mahigit 100 na dalil
Pagpapatuon ng Allah, may wads, may yad, may ain, ano man mga nabanggit niyang sifat sa kanyang kitab. Kinukompare niya talaga. Ibig sabihin, itbat ng asma wa sifat ng Allah subhanahu. Kaya, subhanallah, yung mga paninira ng mga ahlul bidah, yan ang ano ng mga ahlul bidah, wala silang dalil kasi na maipakita. Wala silang dalil. So sabi dito, pagpapaliwanag ng huling aya, inshallah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. Sabi dito, kung sino man ang magdua o tumawag ma'allahi ilahan akar. Dito na naman ginamit na ma'allah. Kaya hindi sinasabi ito direktang pagdua do sa huwad na Diyos. Ang pagdirektang pagsamba o pagdua sa huwad na Diyos, talagang ito ay shirk kufur. Pero tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang pagtawag, kahit tumatawag ka sa Allah, tumatawag ka pa rin sa huwad na Diyos, sabi, waman yaddu, kung sino man ang magdua o tumawag sa huwad na Diyos, ilahan akar, la burhana lahu, sabi rito ng Allah subhanahu, wala siyang burhan, wala siyang dalil, wala siyang proof, wala siyang sultan, kasi hindi niya pinahintulutan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang burhan. Walang katibayan sila mapapakita na pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Allah, tumawag kayo sa akin, tumawag rin kayo sa iba. O kumuha kayo ng tagapamagitan o tawagin nyo niya, yung tawag na yan, tawassul, na tinatawag ngayon ng mga nai-involve na tao sa shirk upang gawan ng excuse ang kanilang tawag nila tawassul, kurba, o tinatawag nila yung syafa'a. Kahit palitan nila ng pangalan yan, ang tawag dyan ay shirk. Shirk pa rin ang tawag dyan. Sabi rito, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. Una, pinagbabawalan talaga tayong gumawa ng anumang uri ng pagsamba. Lalo-lalo ang dua. Ang dua, sa lahat ng uri ng pagsamba, nandiyan ang dua. Hindi lumalabas. Sabi ng Allah, wala kayong proof na kayo pinahintulutan ko sa gawain na yan. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. At kayo ay ang inyong ang pagtutuos o ang hisab o ang question, tatanungin kayo sa yawmal qiyamah sa ginagawa nyo kung yan ba ay iniutos ko sa inyo o pinahintulutan sa inyo. Pagkatapos sabi rito, panghuli, sabi rito, innahu la yuflihul kafirun. So sabi na Allah, katotohanan, hindi magtatagumpay yung mga kafirun. Tinawag niya rito ang mga tao na nagbibigay ng katambal o naghahandog na anumang unang pagsamba ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kafir. Dahil lahat ng kafirun hindi tagumpay, hindi magtatagumpay. Sabi, innahu la yuflihul kafirun. Ang mga taong kafir na tumatawag ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala o tumatawag sa Allah, tumatawag sa iba, sila ay kinonsider ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay kafir. Sila ay disbeliever. So inshallah, titigil tayo sa na ito, inshallah. Yan ang mga nabanggit sa atin ng imam na ang ibada o pagsamba, hindi lamang isang uri, hindi lamang yung pagsasala o ilan lamang na pag-ayuno, paghahaj, pag-uumra o pagdudua. Napakamaraming uri ng ibada ng puso, ng dila, ng katawan at ng kayamanan at iba pang mga gawain na nabanggit sa atin sa Quran at saka sa Sunnah. So hanggang dito na lamang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.